Good afternoon, Kaligya Tarikan. Magandang hapon. Kamusta po kayo? Narito na naman nga po ako, si Gandara, ang nagmamaganda ninyong Kaligya Tarikans na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happening single po sa TVJ and the Legit Adarikans. And for today's video nga, babatiin po muna natin si Henyo Master ng happy birthday. Dahil sa halip na tayo po ang magbigay ng surprise or regalo dito kay Henya Master. Tayo po yung kanyang sinorpresa at binigyan ng regalo. Biruin po ninyo, nagulat po tayong lahat sa paglabas ni Jimmy Saints. Sobra pong nakakamiss itong si Jimmy Santos. So ano kaya po ang ganap mga ka-OG? Ngayon lang kaya ito? Pagbisita lang kaya ito? Or magiging regular na po ulit siya sa EAT? Malaman po natin yan. Pero sa ngayon, nakakatuwa and thank you so much of course sa buong EAT production, sa TVJ production. And again, happy birthday kay Henyo Master. And syempre, atin din pag-uusapan ang tungkol dito kay Papa Ethan. Grabe, napaka-pogi ni Papa Ethan, guys. At napakagalante. Meron pa po talagang pa-check. Pero bago po natin ipagpatuloy ka-OG, ang usapan ay nais ko po munang pasalamatan ng atin pong mga legit subscribers na nakatutok po parati sa atin. Bilang pasasalamat nga, ito ang napili po nating i-shoutout for today's video. So una na nga po rito mga ka-OG, si Miss Jamaline Marabe. Ayan, tama ba ako? Malabo na yung mata natin. Jomaline Marabe. Shout out po kay Miss Kim Gonzalez, Madam Rosemary, magandang hapon sa iyo. Sir Norberto Ragin and Nathan Wayne De Vera. Ayan, mga masusugid po nating taga-subaybayan. Maraming salamat sa pagsuporta po ninyo parate sa atin dito sa ating YouTube channel. And ganun din po sa mga nandito ngayon na nakikinig po sa atin. Shout out and magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok, pakikinig at pagsubaybay sa atin pong mga videos, reaction videos, single po sa TVJ and the Legit Tarikans. And kung kayo naman ay hindi pa nakaka-subscribe at bago lamang dito, maaari po ninyong pindutin na subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos po natin na may kinalaman sa TVJ and Legit Tarikans. Sa pinaglalaban po ng Legit Tarikans na titulong Itbulaga at syempre sa latest update and happening sa tatlong noontime shows na naglalaban-laban. And eto nga, pag-usapan po natin ang sorpresa po sa atin kanina na masasabi po na talaga natin na bongga, pasabog at nasorpresa tayong tunay. Kasi, biruin nyo, andyan na po si Lola Belen, nandyan pa si Papa Ethan. Bilis no, real quick from Papa Ethan to Lola Belen. And then, nariyan pa po si Jimmy Saints, o diba? Kompleto at masaya po ang ating araw ngayong Sabado na kung saan ay binusog po tayo dahil alam ng TVJ na maglilinggo na naman. At mamimiss na naman po natin na sila dahil nakasanayan na po natin na tuwing tanghalian ay magkakasama po tayo. Kung hindi po sa television, sa online. And eto nga, speaking of online, talaga naman pong niyanig ni Jimmy Santos ang social media dahil trending po siya ngayong araw. Ayan, trending in Philippines sa Jimmy Saints. Kaya naman congratulations sa EAT. Dahil ang dami pong hashtag ng TVJ ngayon ang nakapasok, hindi lamang po si Jimmy Saints ang hashtag Legit Tarikans at iba pa pong mga hashtags na kung saan ay nadawit pa nga po ang Itbulaga. Oo, nakasama po ang Itbulaga and alam naman po natin kung bakit. Dahil dumating po si Jimmy Saints and napag-usapan ng Itbulaga. Kaya trending po ito ngayon. Hindi po dahil trending ang Itbulaga ay dahil po sa hawak na ito ng Tape Inc. Kundi pinag-uusapan po ng Legit Tarikans ngayon. Sabi nga po dito ni Sir Jaco De Leon, ayan, present po sila kanina sa EAT Team Studio dahil na rin nga po sa birthday celebration ni Boss Joey. Anyway, happy birthday po pala ulit dito kay Boss Joey. And nakikita nyo po ba yung frame ng EAT ngayon? Na grabe, nakakatuwa no?
naka-flex po talaga na birthday ngayon ni Boss Joey De Leon. Sabi nga po ni Jaco ay si Tito Jimmy since 1980, we love him more than 3 times a day. And speaking of love, 3 times a day, ito nakakatuwa kanina na dahil makikita po ninyo ang pagmamahal po ng mga legit na Ricads. At pamilya po talaga ang turing nila sa isa't isa. Grabe, ang dami pong naiyak na timbahay na nanonood po sa E80 kanina dahil po sa pagbabalik ni Jimmy Saints. Pati nga po si Boss Joey hindi na iwasan na maiyak, pati po si Bossing. Talagang naiyak po siya kanina. Sinabi po niya talagang na naiyak po siya. And ultimo nga po tayo, naiyak po tayo. What if pa po sila na halos araw-araw magkakasama po noon? Kung hindi nga lang po tinanggal siguro itong si Jimmy Saints, ay panigurado ka OG na makakasama po siya. Kasama siya na magsaalbalutan po ang TVJ sa TV5. Samantala, sabi naman dito ka OG ni Mrs. Charlan, never talaga tatalikuran ni Jimmy Saints ang TVJ. I still remember sa isang video. Before anniversary din yon. Sabi ni Jimmy Saints, thankful daw siya at isinama siya ng TVJ sa Itbulaga dati. Dati. Kaya siya napapanood pa din. Kung wala daw ang TVJ, wala na din ang isang Jimmy Santos. #legit Davercad. So makikita po natin dito na walang question ka OG kung nasaan po ang loyalty nitong si Jimmy Santos. Samantala, nakakatuwa naman po ang at nakakamiss no dahil sa naging pahayag po ni Jimmy Santos bigla pong bumalik ang dating Itbulaga talaga kahit po pansamantala, lalo na pag nag-i-English po siya. So kanina nga sabi niya yung kanya pong kataga whatever happened in this country, I still love you. I still love you all 3 times a day by Jimmy Santos. And totoong sobra po talaga siyang nakakamiss. At the same time guys, sana nga raw po makabalik po itong si Jimmy sa E80. Yan po ang dapat nating abangan ulit. Kung sa Lunes ba ay makasama pa rin po si Jimmy Saints or talagang special lang po ang araw na ito dahil birthday po ni Boss Joey ay napapayag or nagkaroon ng schedule itong si Jimmy Saints. Kasi balay po ninyo, busy rin po siya at may ginagawa. Tapos, in-schedule lang talaga ni Jimmy Saints na dapat talaga ay makapunta siya sa E80 dahil birthday ni Boss Joey. Samantala, sabi naman po dito ni Angelo Acosta sa kanyang komento, wag na daw kasi nga magparinig. Hinggil po ito sa Itbulaga po ng taping or sila Yorme at Buboy. Dahil patuloy pa rin nga po silang nagpaparinig kahit po tahimik na po si Boss Joey ang wala silang maririnig sa E80. Pero sabi nga po niya dito, wag na kasing magparinig o magpasaring sa iba. Gawin nyo na lang kung ano ang trabaho nyo. Kung walang pasaring, walang babatikos sa inyo. Kung walang respeto sa iba, wag umasa na ere-respeto din kayo. Ay nako, may matatamaan po dito. Alam na po natin kung sino ang unang-unang wala pong respeto. Tapos naghahanap ng respeto sa mga tao na sobrang nga daw nasasaktan, sa mga naririnig. So yung pagpapahiya po sa kanila hindi po naiintindihan na marahil kasi ang katwiran nila hindi naman daw nila papalitan ang TVJ. Ginagawa lang daw po nila ang trabaho po nila. Samantala ay naman po dito sa komento ni Riza D. Ayan, magandang hapon sa iyo. Tama po, they should not accept the opposition. There are 30 days in September. Why they didn't pay attention if it's really important to them? Then saka sila maghahabol. So, yun na nga. Wala naman po tayo nababalitaan pa kung may opposition bang tinanggihan or tinanggap sa ngayon. Pero dahil tahimik, kasi naman sigurado po, iingay yan sa social media kapag tinanggap guys. O
may ganitong senaryo po na naganap. Kasi syempre ay magmamalaki po yung kabila na nakapuntos na naman sila. Ganun lang po yun. Pero since wala po tayong naririnig, mukhang hindi talaga pinayagan. Kung totoo na na-late nga po sila na sa pagpasa ng oposisyon. Samantala, sabi naman po dito ni Sir Norberto Ragin, it's showtime program, puro mga abusado at immoral ang asal nila. Siguro dapat nang palitan na sila. It's your lucky day. Better pa siguro. Nako, ibig sabihin niyo po ba, wag na sana matapos ang it's your lucky day. Wag ng 12 days. Dapat ay eto na. Sigurado na po guys na tuloy-tuloy kapalit ng it's showtime. Pero malabo pong mangyari yan. Dito nga po sa 12 days suspension na yan ay talagang gumagawa po ng paraan at pilit pong ginawa ng paraan ng it's showtime na hindi po sila masuspinde. Mapatigil pa po kaya permanently, di mas lalong hindi po papayag ang mga yan. Kaya babalik at babalik po yan after ng kanilang 12 days suspension. So kayo po ba mga ka-OG, anong inyong masisay hinggil dito sa mga napag-usapan po natin ngayong hapon na ito? Pa-comment lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.